Hi guys, so for today's episode ay magluluto tayo ng Ano? malunggay. Malunggay. Parang gay. Gay. So, Malunggay. mga friends, ito ay ang tawag dito sa Quezon ay, anong tawag nga dito? Kinunot. 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 Ang lulutuin po namin ngayon ay kinunot na bangus. Kinunot na malunggay. So, itong malunggay ay fresh from the garden. So, may natira kasi kaming bangus nung nakaraan. Eh, sayang naman. Kaya naisipan natin na i-recycle natin ang bangus. So, ginataan siya. Kukunot-kunutin, kaya siya kinunot. At pati ito malunggay, kinukunot-kunot. Ano ba ibig sabihin ng kunot-kunot? Di ba ang kunot parang sishrink ang noo? Salitang Tagalog ba yun? Kinunot? Ewan ko. Hindi yata kinunot ang tawag sa ano? Sa amin kasi kinunot. Sa Gawa Quezon ng hindi hinimay, yata. para siyang inanong isda Comment eh. down below, o tara. Kung ano ang tawag sa Quezon sa luto na kinunot ng Bicol. Bicol pala yung kinunot. Kasi sa amin ngayon ang luto. Kasi Bicolano naman ako. Para, Basta siya ay ginataan na hinimay-himay. Yun. Yun, hinimay-himay. Hinimay. Siguro kinunot. Parang kinunot din naman ang tawag nga pala dito. Kasi yung kinunot sa pagi. Pero baka may iba pang tawag, malay mo. Sa kanila, kinulam o kaya kinarat. So, di natin alam kung ano mga tawag din sa inyo. Balinig ka. O kaya malay mo, kinoriente. Kinoriente yung bangus. So, depende O kaya yan sa depende sa mga lugar kung saan ang luto. O baga, iba-ibang tawag, di ba? Gusto mo nansi. Oh, so, yun. So, alam nyo naman na malunggay, marami itong vitamins, di ba? Tulad ng vitamin, ano? Basta marami siyang vitamins. Sabi nga sa bahay kubo. Sa Star Margarine. Tree of ano to? Tree of life. Punong-puno ng vitamin. Oo. Marami din daw itong mga napapagaling na karamdaman ayon sa pag-aaral. Naka-healthy ko. Sa mga pinaka-healthy na gulay. I think ito na nga daw ang pinaka-healthy na gulay. Marami kasi Nabasa ko lang naman at narinig ko sa mga Marami kasi bali-balita. siyang ano, Marami siyang health benefits. Mayaman siya sa fiber. Mayaman siya sa blood control project. Kasi nakokontrol na yung mga Pag nagtanim ka ng maraming malunggay, siyempre makokontrol mo yung blood. So siyang gay. Malunggay kasi talaga. At saka maraming pwedeng Nagluluto. luto sa Nagluluto malunggay. ng malunggay. Marami siyang pwedeng ilok. Nilalawak na nga rin siya sa pandesal, di ba? Malunggay pandesal. Ginagawa na rin siyang kape. Di ba? May kape na rin na malunggay. Naka-tsaa. Ay, tsaa. Ano ba nun? Hindi alam ko meron na rin lalawak sa kape. Tea. Bukod pa yun. Paano siya naging kape? Kulay green siya. Malay mo, pag sinunog siya, magiging Invento siyang ka eh. kape. Parang alam ko may kape na may, o baka nilalawak ka lang sa kape. Masarap din to sa tinola, sa bulang lang. Himay-himayin muna natin ang ating malunggay. At mamaya, isasalang na natin ito sa lutuan. So guys, ito na yung ating bangus. Pinirito na ito nung kahapon ba? Kahapon lang. So dapat may motor na dadaan para maingay. Dapat siya ay ipapaksiw pero Sabi mo siyempre naturalmente bago tayo maganto-ganto hugasan natin ang ating kamay para sure na malinis kaya hindi na tayo nag-one piece. So ayan, himay-himayin lang natin to ang ating bangus
At syempre tatanggalin natin ang tinik. Kasi mahirap naman na matinik ka. Baka makalmot ka pa ng, di ba yung sa probinsya eh, gaganunin ka ng pusa para daw matanggal ang, ang tinik. Totoo ba yun? Kakalimutin tapos na doble ka ng pagkalmot. Natanggal yung Napakalmot sa pusa. natanggal yung tinik. Nagpaturok ka naman ng anti-rabies. At nagka-rabies ka naman. Seryoso. So ito syempreng bangus, mayaman din sa nutrients, mayaman sa protina. Hindi pati siya malansa. Kaya perfect din siya sa kinunot. Sarap ng bagyo. Madami din masarap na luto sa bangus, pwede din isisig. So 'di ba pag may mga natira kayo mga ulam, kayo ba nagre-recycle kayo? Kasi garlic. Ay, sorry. Dapat hindi kayo nag-aaksaya ng pagkain kasi marami ang mga nagugutom. Kaya pag may natira-tirang pagkain, isipan natin na masarap na dish kung ano kaya ang pwedeng gawin, di ba? Para hindi naman sayang. Saka mahal-mahal ng mga bilihin ngayon. My goodness. Depende. Kung nakain sila ng isda, baka mamaya hindi na sila nakain ng isda. Or ang isdang kinakain nila yung mga maharlika, mga lapu-lapu. So tanggalin lang natin maigi yung mga tinik. Itong bangus talaga maraming mga tinik-tinik sa mga singit-singit. Ang bone. Ba't kaya Pero masarap kasi ang bangus kahit matinik. Sinasanghay nga din. Hindi rin siya nakakasawa ang lasa. Nakakaumay lang siya. Himay-himay. So now guys, tapos na nating himay-himayin ang ating bangus. At ngayon naman ay ipiprepare natin ang ating mga aromatics. So mag-get muna tayo ng sibuyas. So hiwain lang natin ang ating sibuyas ng medyo maliliit. So meron tayong dalawang klase ng luya. Meron tayong luyang dilaw at luyang tisoy. So, nahin natin itong luyang dilaw. Sariling tanim din namin to. Galing sa aming garden. So, balatan lang natin ng konti. Bukod sa flavor na mabibigay niya sa ating dish na kinunot, gaganda rin yung color ng ating kinunot na bangus. Kasi yan, mahawa yung kulay niya talaga. Hiwain lang din natin ng maliliit. Tapos, pwede natin panipisan. Kami gusto naming maninipis kasi kinakain din namin siya. Pwede siyang kainin, kumbaga. Na-brush naman na to namin, kaya malinis na itong ating luyang dilaw. Para talagang tanggal yung mga lupa-lupa. Kaya medyo semi-balat lang yung ginagawa ko. Kaya kahit may mga tira-tirang konti, okay lang yan. Para lang mawala yung mga magaspang. Hindi na natin siya pina-perfect ang pagka-balat. At syempre ganun din sa ating normal na luya. Ganun din gagawin natin. Na-brush na din ito na maigi kaya wala na rin siyang lupa-lupa. Again, iwanan lang ulit natin na maliliit. Maliliit na maninipis. So, depende naman sa inyo kung anong gusto nyo hiwa. Gusto nyo mas maliliit papino. Pwede nyo rin siyang i-food processor. It's all up to you guys.
Pero kami, gusto namin to. Medyo may nginunguya-nguya pa rin. Kasi mahilig kami sa mga aromatics. At syempre, bawang. Hindi pwede mawala ang bawang. So, i-ano lang natin siya. Piratin lang natin. Para mas madali siyang balatan. Tatalunan pa sila. Jump, jump, jump sila. Mas madali siya ngayong balatan. Kayo, ano bang diskarte niyo sa pagbabalat ng bawang? Yung iba binababad sa tubig. Pag madamihan siguro, mas madali daw tanggalin ang balat pag nakababad sa tubig. Yung iba naman, niluluto na may kasamang balat. Dagdag aroma nga naman. Ang sarap din. Pero mas mabuti na yung balatan natin para makain natin yung bawang. Sarap kaya ng bawang. And then, chop lang natin ng maliliit. Ayan. Ready na ang ating mga aromatics. And now guys, welcome back to our cooking show. Habang may maingay na dog doon sa kabila. So now, meron na tayong naka-ready dito na ating mga ingredients. Ayan. Ready na. All set na para sa ating kinunot na malunggay. So very easy lang tong ating dish mga kaibigan. So nandito na ang ating pinainit na kawali. Ayan. Siyempre first step, lagyan natin ng oil. Let's put the coconut oil na mahirap palabasin. At magigisa tayo ng ating mga aromatics, which is ang ating luyang dilaw. Unahin natin luyang dilaw. So, gisahin lang natin ang ating luya. Sabay na rin natin yung isa pang luya. More luya. Ano ba? Kasi yung mga kasangkapan. So, isa-gisa lang natin siya. Kaya nakita nyo, naninilaw yung ating oil dahil sa luyang dilaw. Bango. Sunod na natin ang ating sibuyas. Napaka-easy lang itong sundan mga kaibigan. Parang kahit grade 1, kayang lutuin itong kinunot. Diba? Sunod na rin natin ang ating bawang. Isahin lang natin mabuti ang ating mga aromatics. And then, isahin lang natin mga amoy-amoy ang ating mga aromatics. Bango. Pag medyo nag-brown na yung ating garlic, pwede na natin isunod ang ating hinimay na bangus. Isa muna natin siya. Tapos, lagyan na natin siya ng pepper. Tapos pwede na rin natin lagyan ng konting patis. Saka konting salt. Para may lasa na agad yung ating bangus. Ginigisa pa lang natin siya. Nag-i-infuse na tayo ng lasa. So, dagdagan pa natin ng oil.
para hindi siya dry. Next, syempre, ang ating gata. From Coco Mama kasi tinamad tayong mag-gata. Meron tayong nyug dun sa likod, oh. May nalaglag na nga ng nyug, eh. Kaya lang, syempre, matrabaho kung magkakayod pa tayo. So, bili na lang tayo nitong Coco Mama. Coco Mama. Baka naman. So, napaka-easy lang nitong mga to, guys. Sundan. Itong ating kinunot. So, ayan. Kumukulo na agad yung ating gata. Haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim. Tapos, lagay tayo ng konting sugar. Konti lang. Siguro mga half or 1 tablespoon. Depende sa inyo kung gaano ka medyo manamis-namis ng konti. Gawin natin. And then, ayan, napakabilis. Kumukulo na kaagad. Lagyan na natin ang ating malunggay. Let's put on the malunggay. Ayan. Napakaingay ng mga motorsiklo. Ganun lang ka-easy. And then, halu-haluin lang natin. Very easy, very healthy ang ating recipe for today. And then, sunod natin nilalagay ay ang ating sili. And then, next natin, lagyan natin ng konting suka para hindi siya mabilis mapanis. Splash lang natin ng vinegar. So, luto na to. All set na. Medyo iga-igahin lang natin yung konti yung ating gata. Mga 5 minutes. Pwede na to. Pero syempre, maya-maya, titikman natin. Nakakagutom. Pero syempre, pag gantong ulam, perfect sa kanin. Eh, naka no rice diet tayo. Mapapakanin tayo ngayon. Ano muna tayo? Cheat day. Patikman na natin yung ating yung ating gata. Medyo medium heat lang natin. Para hindi masunog yung ilalim. Tikman lang natin kung okay na ba yung lasa. Sarap. Nagdagdag tayo ng konti patis. Tsaka konti pang salt. Konting pepper na rin. So, yan. Ganun lang kabilis. Ganun lang kadali. Mas matagal pa yung pinaghimay natin ng ating malunggay. At saka ng ating bangus. Pero yung pagluluto, halos 5 minutes lang. Luto na kaagad. Diba? Napakadali lang na gawin. At the same time, nakatipid ka pa. Kasi yung mga leftover na isda, pwede rin dito guys, sardinas, diba? Mura pa. Tapos napakasarap nito guys. Tapos maanghang-anghang. So, hindi na muna natin lalagyan ng sili. Kasi syempre may ibang kakain. Kami mahilig kami sa maanghang. So, yung amin na lang ang lalagyan namin ng sili. Kasi ito naman, di naman siya masyadong maanghang tong siling green. Mas masarap syempre pag maanghang, pag may siling labuyo, di ba?
So, depende na yun sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto niyo. So, ayan guys, luto na ang ating kinunot na bangus. May malunggay at may gata-gata. Sarap. So, tikman na ulit natin. Tapos nating adjust yung lasa kung talagang perfect na ba. So guys, luto na ang ating kinunot na bangus. Very easy, affordable, at healthy dish. So subukan nyo na. Try this. Very easy lang. Sarap. So now guys, tikman natin ang ating nilutong kinunot na bangus. So naglagay tayo ng sili para syempre mas extra anghang. Tikman muna natin ng walang rice. Sarap. Syempre mas perfect siya sa kanin. Sarap. So try nyo na rin itong ating very simple dish. Meron din kami ditong tokwat baboy. The perfect match. Tokwat baboy at saka ano ba to? Kinunot. Perfect combination. Kaya na guys. Ano masasabi mo? Wala. Wow! No rice. Ano all? Paano all naka-rice? So guys, let's enjoy eating.